pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan, at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ikatlong linggo ng panahon ng pagdating, Adbyento, kapansin-pansin ang lahat ng pagbasa ng mabuting balita sa bawat araw ay may pagtukoy, pagbanggit kay Juan Bautista, ang tagapanguna sa Panginoon o ang naghanda ng bayan na daratnan ng Panginoon. Kaya masasabi nating napakahalaga ng papel ni Juan Bautista sa pagdating ng Panginoon. Tama ngang siya ang maituturing na tagapag-ugnay ng lumang tipan at ng bagong tipan. Siya ang mistulang tulay na nagdugtong upang ipahayag sa lumang tipan, ang ipinahayag sa lumang tipan ay makatawid patungo sa bagong tipan. Hindi man siya ang propetang hinihintay na sugo ng Diyos Ama, siya naman ay tunay na propeta na naghayag ng plano na pagliligtas ng Diyos para sa tao. Siya ang tinutukoy ni Propeta Malakias, "Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko." At ang sinabi ni Propeta Isaías, ito ang pahayag ng isang tao na sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang daraanan." Masasabi nating siya ang nagsilbing gabay sa pagtuturo upang maihayag at maipakilala ang Mesiyas. Ang kanyang pagbibinyag ay naging daan upang ang mga tao ay tunay na makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Kaya ang kanyang binyag ay tanda ng pagtanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan ng taong nakahandang tumahak sa landas ng kabutihan at kabanalan. At batid niya na ang kanyang gampanin ay galing sa Diyos at hindi kung kanino lamang o kaya sa kanyang sariling kakayahan lamang. Alam niya na may sumunod sa kanya na mas
makapangyarihan na sinabi niya hindi nga siya karapat-dapat kumalag sa tali ng panyapak ng Panginoong Hesus. Kaya bibinyagan kayo ng Espiritu Santo at apoy, samantalang si Juan Bautista ay magbibinyag ng tubig. Kaya makikita natin na may kababaang loob si Juan Bautistang naghanda sa pagdating ng Panginoon, sa pagtanggap niyang hindi siya karapat-dapat, hindi siya pwedeng ikumpara. Mas makapangyarihan ang darating na si Jesus na tagapagligtas. Mga kapatid, sa mabuting balita, nang gustong sawatahin, patigilin at malaunan ay hiyain ng mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan si Jesus, nang tanungin nila kung ano ang karapatan niyang gawin ang mga bagay na ginagawa niya. At binalikan sila ni Jesus ng isang tanong din. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At hindi sila nakasagot. Sapagkat kung sasabihin nila na sa Diyos, ang susunod na tanong ay bakit hindi nila pinaniwalaan si Juan? Sa kabilang dako, kung ay sasagot nila ay sa tao, magagalit sa kanila ang bayan dahil ang bayan ay tinuturing na isang propeta si Juan. Batid ng Panginoon ang kanilang loobin o saloobin. Kaya hindi nila mapipilit ang Panginoon na maging sunod-sunuran sa kanilang kagustuhan. Sa Diyos, nagmula ang kapangyarihan ni Juan para magbinyag. Hanggang si Jesus mismo ay kanyang bininyagan. At halos ang lahat ng tao ay pumunta sa kanya upang pabinyag, sapagkat naniniwala sila na si Juan Bautista ay isang propeta. Naniniwala sila na bilang propeta, siya ay tagapagsalita ng Diyos. Kaya tunay na si Juan ay nagsilbing gabay sa pagpapakilala kay Kristo na sinasabi niyang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, balikan natin ang unang pagbasa. Dahil dito, mahalagang malaman natin na isinalaysay doon ang pahayag ng isang nakakikita ng mga bagay na darating. Ang pangalan niya ay si Balaam, na anak ni Beor. Sa paglalarawan, siya ay taong may malinaw na paningin, ang nakikinig sa salita ng Diyos, ang nakakikita ng pangitain buhat sa makapangyarihan. Ang kanyang pahayag ay sinabing samantalang naglalakbay ang mga Israelita patungo sa lupang pangako, at sa pahayag may binanggit si Balaam tungkol sa pagdating ng sugong Mesiyas. Ang sabi ni Balaam, mayroon akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Ito ang sabi doon sa atin sa unang pagbasa, sinabi ni Balaam. Mga kapatid, mahaba ng panahon ang nakalipas, ngunit dumating din sa panahong itinakda ng Panginoon. Dumating, sumikat ang tala mula sa Israel, lumitaw ang maghahari upang ihatid ang kaligtasan para sa sangkatauhan. Ito ay walang iba kundi si Jesucristo na galing sa lahi ni Haring David, lipi ni Haring David, nanggagaling sa angkan ni Abraham, ang sugo ng Ama, ang manunubos at ating tagapagligtas.
Ngayong panahon ng Adbyento, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon. Ito ang sinisigaw ni Juan Bautista sa ilang. Ihanda natin ang ating sarili upang matanggap natin ang Panginoon sa ating puso. Tayo ay maging saksi sa pagmamahal ni Jesus. Magi tayong tanda na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo bilang mga mananampalataya, naniniwala na si Jesus ay ang Mesiyas na siyang darating na ating tagapagligtas. Kaya palagi tayong nakapaghanda, na handa ang ating sarili. Nang sa ganon, sa pagdating niya, mayroon siyang pananahanan sa ating puso, malinis, walang bahid ng pagkakasala, banal. Kaya pakinggan natin si Juan Bautista sa kanyang pahayag na tayo ay magbalik loob, magsisi at magbagong buhay. Amen.